Alright guys, itong hawak natin is ay thermostat. Papaliwanag ko lang sa inyo kung anong papel nito sa cooling system. So ang thermostat po ay malaki ang ginagampan ng papel sa ating cooling system. So ito ay wait lang. Ayan, yung thermostat na yan mga kapatid, siya po yung nagre-regulate ng temperature ng cooling system temperature sa inyong makina. Ngayon, kapag na-reach na yung certain temperature ng inyong sasakyan, ng inyong makina, ina-allow niyang makadaan yung coolant para paikot-ikot lang yung coolant sa inyong cooling system. Ngayon, ang sign na sira ang inyong thermostat, ito ay hindi niya padadaanin yung coolant, nag-i-stack up siya. Ngayon, kapag i-stack up siya, makikita nyo tumataas ang temperature sa inyong temperature gauge or nagiging kulay pula yung indicator ng temperature mga kapatid. So importante ng ating thermostat ay napapalitan. Ngayon kailan? Napapalitan siya, sabi ng mga eksperto, at least mga 100,000 kilometer o 10 years ganyan. So ito nga 20 years na to 20 years na nakakabit sa Lancer natin. So ang Lancer kasi natin is 2000 model kung di ako nagkakamali. Ayan, so ito pa rin yung kanyang original na thermostat. So papalitan na natin yan, although okay pa naman siya, pero papalitan na natin siya mga kapatid dahil nagpalit na tayo ng radiator. Ayan, so kapag magpapalit kayo ng radiator assembly o ng water pump assembly, importante na isabay nyo na rin to para isang bukasan na lang, isang drain na lang ng coolant ninyo mga kapatid. Alright, then kapag ang mga sign na sira ng thermostat ninyo, ayan, makikita nyo yung temperature ng inyong sasakyan biglang tumataas, sumasagad, o kaya nagkakaroon ng leak sa mga dugtungan sa housing dito. Ayan, dito nakalagay yan, makikita ninyo. Ito nga ay maluwag yan, nasa loob yan, nakaganyan. Kapag stack up to, makikita ninyo may mga dumadaan na leak ng coolant dito or yung inyong radiator assembly, yung takip dito. Saan ba yun? Opya, balikan natin. Ayan, makikita ninyo nagkakaroon ng leaking dito or sa mga worst, biglang makikita nyo may tumatagas dito kasi stack up siya. So kapag stack up to, yung pressure hindi tumutuloy, naghahanap siya ng lalabasan na coolant, may possibility na magkalik dito sa takip o kaya naman tumaas ang temperature ng inyong makina or dito sa mga hoses. Ayan, mga possible na problema, pero most of the time kapag ka-stack up ang thermostat is nag-overheat ang makina. So worst ay baka magka-problema sa inyong cylinder head. Ang cylinder head ay ito, maaaring mabingkong yung face ng cylinder head dito banda rito yon. Magpapa-resurface kayo niyan or cylinder head gasket. So yun yung mga pwedeng masira sa ating makina kapag napabayaan na hindi napalitan ng ating thermostat. So ano ang dapat iwasan para maging okay ang thermostat? Kailangan gumamit kayo ng coolant na intended para sa inyong makina. Kung tap water ang gagamitin ninyo, at mas possible distilled, wag mineral. Kasi pag mineral, may mga minerals nga yan so kakalawangin. Kung distilled, kahit distilled, may mga nagagawa din ako pero kinakalawang pa rin. Pero dapat, mas maganda, magkulant pa rin kayo. So kapag maglalagay kayo ng thermostat, from walang thermostat, make sure na okay yung mga hose. Halimbawa, bumili ka ng second hand na sasakyan at wala siyang thermostat, pero maglalagay kayo ng thermostat dahil gusto nyo lagyan ng thermostat nga, make sure na okay yung mga radiator hose. Yan, check ninyo mabuti. Tapos check nyo rin yung radiator assembly, kasi kung galing yan sa walang thermostat at hindi naman naka-coolant, ay baka mamaya mag-stack up itong thermostat na binili nyong bago dahil nga galing siya sa tap water o tubig lang. Pero kung naka-coolant naman siya at maglalagay kayo ng thermostat dahil walang thermostat yung makina, okay lang naman yun, wala namang problema. Pero as much as possible, check nyo mabuti yung inyong radiator hose, yung mga hose. Based po yan sa aking experience mga kapatid. Marami na akong nakabitan na thermostat na dating walang thermostat.
Alright, I hope na natuto kayo sa ating short video na to. Ayan, don't forget po to subscribe mga kapatid. At tatandaan ninyo, ang thermostat na ito ay makikita nyo dito. Dito yan. Malapit sa may mga sensor ng temperature. Ayan, dito yan. So dito yan, may housing yan. Nakasaksak yan dyan sa loob. Ayan. Okay. Thank you po. Sana natuto kayo.